Tuwing maghuhugas ako ng mukha, tubig lang ang may lalagay ko sa tuwalya. Gawin ito ng malumanay upang hindi makagawa ng tunog. Natatakpan ng makakapal na dyaryo ang kanilang bahay. Kailangan kong yumuko ang mga paa ko kapag naglalakad ako. Ang lahat ay dapat mangyari sa katahimikan. Abandonadong lungsod matapos lumitaw ang isang halimaw. Sinira nito ang sangkatauhan sa pamamagitan ng marahas na pag-atake. Nakakakilabot ang itsura nito, malaki ang katawan at nakakatakot ang mga mata. Ang problema lang ay pakinggan nito ay napakaganda. Basta may kaunting tunog ay aatake ito. Upang mabuhay ang mga tao ay sinubukan sa lahat ng paraan. Nagbuhos sila ng pinong buhangin sa lupa, para mabawasan ang ingay ng mga yabag. Mga nilalang na dati ay halos wala na. Ang tanging makakain lang nila ay ang maalat na isda na nakaimbak sa bahay. Walang tunog dito. Ang kanilang pamilya ay kailangang pumunta sa isang lugar ngayon. Sa oras na ito, ang makulit na bata ay nag-uwi ng isang larwang eroplano. Mabilis siyang pinigilan ni Dad nang makita niya ito. Tanggalin ang baterya sa loob at maingat na ilagay sa mesa. Pero nang makita ko ng kapatid ko na malungkot, palihim niyang ibinigay sa akin ang eroplano. Mabilis niyang kinuha ang baterya at ipinasok. Ang resulta ay nang matagpuan ito ng ama at iniuwi. Lumitaw ang halimaw na nakarinig ng tunog. Huli na para pigilan ito. Sinugod niya ang bata, ngunit bago pa niya magawa, kinuha niya ang bata. After a year nabuntis ulit si Mrs. Sa mundong ito ang bawat tunog na nangyayari ay papatay sa iyo. Ang pagkakaroon ng isang sanggol ay tiyak na isang malaking hamon para sa kanila. Araw-araw dinadala ng ama ang kanyang anak upang hanapin ang natitirang isda. Dahil dito, nahuli ang isda ngunit hindi nakuha. Nagulat ang bata at napasigaw. Ngunit sa kabutihang palad ay natakpan ng tunog ng umaagos na tubig ang mga sigaw ng bata. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang anak sa talon. Dito sila makasigaw ng malakas, marunong magsalita tulad ng isang normal na tao. Pag-uwi nila sa gabi, biglang lumitaw ang isang pigyera sa gilid ng kalsada. Huminto ako para tingnan at ito pala ay isang napakalungkot na matanda. Ang asawa mo ay pinatay lang ng halimaw na yon. Sumenyas ang ama sa anak na tumahimik, ngunit ang matandang may desperado na tingin. Parang sobrang lungkot niya para sumigaw. Mabilis na kinuha ng ama ang kanyang anak at tumakas. Nagtatago sila sa likod ng sulok ng malaking puno. Hindi nakakagulat na sinisingil ng halimaw. Isang putok ang nakapatay sa matanda. Nasa bahay ngayon si Mrs. Umakyat siya sa hagdan na may dalang malaking bag. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nangyaring aksidente sa kanya. Pagtaas ko ng bag, natigil ito. Sa pamamagitan ng isang pako na pumihil sa kanya sa pag-akyat, ginamit niya ang kanyang lakas para hilahin ito. Matagumpay na nailabas ito ngunit nahulog siya. Nagsimulang sumakit ang tiyan ng babae sa sobrang sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, nabasag ang amniotic fluid. Mabilis niyang hinawakan ng tiyan niya at tumakbo pababa sa basement. Ang resulta ay kapag bumababa, natapakan ng paa niya ang pako sa hagdan kanina lang. Matindi ang sakit kaya napaluha siya. Wala nang oras para sa sakit, inilabas niya ang talampakan niya sa pako na yon. Bumaba at i-on ang switch. Isang disenyo na nagpapahiwatig ng panloob na panganib ay nasa panganib. Dahil dito, hindi na siya nakaakyat dahil dumating na naman ang halimaw. Nang makakita ng pulang ilaw, alam ng asawang lalaki na malapit ng manganak ang kanyang asawa at nasa panganib. Nasa basement na ngayon ang halimaw. Ibinuka nito ang kanyang bibig at pinakikinggan ang ingay ng kanyang biktima. Babaeng nakahiga sa bathtub sa sakit, mababaliw na siya sa matinding sakit. Ngayon ang bata sa labas, maging mabilis na sindihan ng mga paputok. Sa huling sandali ay sumigaw ang babae. Lumabas ang hayop na naakit sa tunog ng paputok. Mabilis na umuwi ang panganay na babae nang makarinig ng malakas na paputok. Kapag ako ay bumalik sa bahay at makita ang bathtub na puno ng dugo, ang aking puso ay kalahating patay. Nasasaktan siya at nagsisisi, hindi niya kayang protektahan ang kanyang asawa. Mabuti na lang at hindi nasaktan ng asawa at mga anak, sabay silang nagtatago sa basement. Mag-order ng oxygen mask para sa isang bagong silang na sanggol. Ilagay ito sa isang soundproof na kahoy na crate. Tumakbo ang panganay sa isang hardin na may dalang baril. Nasa labas ngayon si ate. Sinusubukan kong hanapin ang aking kapatid. Biglang may tunog na palapit ng palapit sa tenga niya. Malaki ang ngipin nito at nagbubukas ng tenga para makinig. Sa sandaling ito tumunog ang hearing aid ng panganay na anak. Ang mataas na frequency na tunog na ibinuga ay naging dahilan ng pagtakbo ng halimaw sa sakit. Walang mag-aakalang matatakot nito ang mabangis na hayop. Ligtas na ang anak na babae ngayon. Hinanap niya ang kanyang kapatid at hinihintay na dumating ang kanyang ama upang iligtas siya. Sa bahay, inaalagaan ng isang lalaki ang kanyang asawa. Bumangon ka at hanapin ang dalawang bata na nasa panganib. Ngunit pagkalabas niya sa basement ay bumaha ang tubig sa bahay.
Makita kang basa, ngunit ngayon ay tumatakbo na rin ang halimaw upang marinig ang tunog na sumugod sa tubig papunta sa sanggol. Nagmamadaling halimaw. Hinawakan ko ang bata sa aking mga bisig ngunit ngayon, ang mga halimaw ay lumulutang din sa tubig. Tahimik siyang nagtago sa likod ng tubig. Ang halimaw ay tumutusok sa kanyang ulo sa paghahanap ng kanyang biktima. Buti na lang at hindi nito nahanap sa huli at umalis. Sa ngayon ay nasa labas ang anak kasama ang kanyang kapatid na babae. Biglang nahulog sa isang butas.